So hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, dito muna tayo sa basic kung saan may nakapag-request nga pala sa ating kaibigan kung paano daw mag-wiring ng headlights. Napakadaling para, napaka-basic lang naman ng headlight guys, and applicable ito sa mga motor na skeleton or walang motor, and then tinatry nyo siyang wiringan step by step or pa isa-isa. So napakalaking tulong nito. Okay, so hindi na natin patatagalin pa, no? And umpisa na natin. So sa pag-wiring ng headlight mga boss, meron nga pala tayong dalawang paraan. Yung stator drive na tinatawag or yung AC current na hindi na nangangailangan ng battery, no? So magkakaroon tayo ng headlight or makakapag-wiring tayo ng headlight kahit na hindi na natin kailangan ng battery or kahit na walang battery yung ating motor. For example, yung motor nyo is skeleton and yun nga, gusto nyo siyang wiringan ng headlight or lagyan ng headlight. So sa susunod na part, ituturo natin yun. Pero dito muna tayo sa basic kung saan may battery tayong gagamitin. Ayan, so kung nakikita nyo, may battery tayo dyan. Siyempre, may susiyan din tayo. At yung mga switch natin. So yan lang naman yung makailangan natin. Napakadali lang naman yan. Ayan, so umpisa na natin. So sa battery natin mga boss, kung saan lagi tayo nag-uumpisa, kasi nga battery operated yung ating headlight na wawiringan ngayon. So sa battery natin mga boss excuse me. So sa battery natin mga boss, kung may susian yung motor nyo and kung apat or 2 wires man yung motor nyo, for example itong 2 wires na to, so yung isang wire dyan mga boss, which is yung kulay red, always present naman yan, nakikita natin yan sa mga susian natin. So yung red wire niyan, tatakbo lang yan dito sa positive ng ating battery or sa positive terminal. Yun. Ngayon mga boss, kapag tinap nyo yan sa positive terminal ng battery, lagyan nyo ng fuse. Ayan, fuse 10 amps or 15 amps. Pero mas maganda 10 amps lang, para konting spark lang napuputol agad for safety sa ating circuit na i-install. Okay, so katulad nga ng sabi ko, kapag 2 wires yung motor nyo, ganyan lang yung function nya. So kapag in-on mo yung ignition switch or yung susian, kapag in-on mo yan, magkakaroon na ngayon ng supply itong accessories wire natin. So ito kasing black na to, yan yung accessory wire natin. So sa mga nagtatanong kung anong kulay ng accessory wire ng mga Yamaha, so sa Yamaha is kulay brown, and sa mga Suzuki naman is kulay orange. Ngayon mga boss, kung 4 wires yung inyong ignition switch, wala na kayong gagalawin pa dun sa ibang wire na yon. So bali ang hahanapin nyo lang itong red at saka itong kulay black. For example, Honda yung inyong motor, present to. Yung accessory wire kasi ng Honda is kulay black. And then dun sa dalawa na yun, wala na tayong gagalawin dun kasi kill switch and ground lang naman yun. So sinama lang natin tong red na to para hindi kayo malito sa pagtatap. Kasi lagi tayong dito magtatap para kontrolado siya ng ating ignition switch or yung susian. So kapag in-off natin yung ignition switch, wala supply yung ating headlight. Okay? Ngayon mga boss, bili kayo ng ganitong switch or main switch. Ayan. Makikita nyo naman meron siyang off. Baliktad lang yung pagkakalagay, So ito dapat na tong tuldok na to, yan yung nandito sa kabila. Pero sim lang naman yun. Ayun, so intindihin nyo na lang. Okay? Pero yung function nito, ganun lang. So baliktad lang yung switch natin, yung nai-input kong picture or yung image. Okay? So yung isang wire dyan mga boss, yan yung common. Ibig sabihin yan yung pinapasukan ng supply from accessory wire. So nakatap yan dito sa accessory wire. So meaning to say, kontrolado pa rin siya ng ignition switch natin. Okay? So yung common, tatakbo yan sa main switch. Okay, so for example, ito yung off. So naka-off niyan. Ngayon kapag in-on mo itong ating main switch, magkakaroon na ngayon ng supply itong ating high and low. Okay? Yan. So kapag nagkaroon na ng supply yan, matik, iilaw na agad yung low natin. For example, yung low natin is yung blue. Ayun. So sa headlight natin, tatlo lang naman yung wire niyan. Isang high, isang low, at saka yung isang ground. So ganun lang kasimple. Okay? Ngayon kapag in-on mo to, lilipat lang yung source dito sa high natin. So from accessory wire, naka-off pa yan. Pag in-on mo, automatic yung current tatakbo dun, papasok sa low. So naka-low ka na. Ngayon kapag in-on mo, lilipat lang yung current sa high natin. So syempre mamamatay yung low, mag-high yung ating headlight. Pero dapat lagi tayong may ground, So hanapan natin ng source, yung ground. Pwede sa battery or sa chassis. So ganun lang kasimple mga boss. Bali
Itong main switch natin, baliktad lang natin na ikabit. So dapat itong matulis na to, dito siya nakapwesto. Kaya itong headlight sign na to, yan dapat yung headlight natin. At itong tuldok na to, yan yung off natin. Ngayon, kapag may park light pa yung motor nyo, for example, itong gitna. Sa park light naman yan, bombilya pa rin yan. Or po pwedeng konektado dyan yung ilaw ng dashboard natin or kung ano man yung motor nyo. So nakasunod lang naman yan sa park light. Siyempre kapag sinabing park light, bulb yan, bombilya. So may dalawang terminal lang naman yan, isang ground at negative. So yung ground, dyan siya nanggaling. Tapos yung kabila is ground. So ganun lang kasimple mga boss. Okay, again, kapag in-on natin yung ating main switch, so dadaan muna yan sa park light at iilaw muna ng ating park light. Pero may mga switch naman na walang park light o direkta on na agad yung headlight, katulad ng sa mga Smash. Kasi nakasunod yung park light ng dashboard ng Smash sa mismong ignition switch. No, kaya kapag on ng susi kahit umaga, ilaw yung dashboard katulad ng sa mga Mio Sporty. Kapag in-on mo yung susi, automatically nakailaw na din agad yung dashboard. Pero dito mga boss, dahil may switch tayo, may park light switch tayo, dadaan muna ng park light or yung dashboard natin. Iilaw muna siya bago umilaw itong ating headlight. So ganun lang kasimple, napakadali lang. Napaka-basic lang sundan ng ating headlight wiring diagram. Ngayon, dun sa ating another technique or iba pang paraan kung paano mag-install ng headlight na wala tayong ginagamit na battery. So napakadali lang naman yun, ituturo din natin yun. So bali hanggang dito na lang siguro mga boss, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.